Isang mapagpalang hapon sa inyo mga kabayan, mga kabarangay. Wala po tayong content. Meron lang po akong share about sa salita ng Panginoon mga kababayan, mga kabarangay. Nawa ay nasa mabuti ko yung kalagayan at laging iniingatan ng ating Panginoon. Mga kababayan, narito po ako sa inyong harapan para magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Share ko lang po ang aking buhay kung saan nung nagsimula po ako lahat ng gawain na hindi maganda inagawa ko na hindi dapat po gawin, pero sa tukso ginagawa po natin ito dahil hindi po natin alam minsan o madalas ang ating ginagawa sa ating buhay mga kababayan. Maraming klaseng kasalanan na nagagawa natin sa araw-araw mga kababayan. Hindi natin namamalayan na tayo po ay unti-unting lumalayo sa ating Panginoon mga kababayan. Ang buhay po natin mga kababayan, ito po'y biyaya sa atin ng Panginoon na dapat nating ingatan at protektahan. Subalit, magiging mahalaga lang po ito mga kababayan kung tayo po susunod at maglilingkod sa ating Panginoon. Dahil habang tayo po ay mabuhay sa mundo ito, sikapin po natin mga kababayan na maging maganda, maging ayos at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Yun po lahat ng ating mga ginagawa mga kababayan, yan po ay nakikita ng Panginoon. Wala po tayo maitatago. Lahat po sa Kanya ay tanyag. Kasama po natin mga kababayan yung mga plano natin sa buhay, ano man ang ating naisip, ano man ang ating gusto natin sa buhay. Kasama po natin ang ating Panginoon sa ating mga plano upang tayo ay gabayan at protektahan ng Panginoon dahil walang imposible sa Kanya mga kababayan. Ang aking buhay po mga kababayan, nagsimula ako noon doon sa tiyahin ko nung kabataan ko pa noon na siya po yung nagsishare sa akin ng Word of God, ano yung dapat kong gawin, ano yung kabubuti ko. Subalit ng mga panahon bata pa ako, hindi ko po alam sa murang edad, sa kabataan ay nagagawa ko pa rin yung mga bagay na gusto kong gawin sa aking buhay. Kaya mga kababayan, kung tayo po susunod sa Panginoon, makikita natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Ano man ang meron tayo ngayon, kayamanan, kasikatan, katanyagan, kapangyarihan, lahat po niyan mga kabayan temporary lamang mga kababayan. Lahat po yan mga kabayan nilipas, mawawala. Dahil ang buhay po natin mga kabayan, ipanandalian na sa mundong ito. Minsan lang po tayo mga kabayan na dadaan sa mundong ito na hindi na mauulit pa mga kabayan. Subalit kung ikaw ay magiging tapat at maging totoo sa lahat ng iyong ginagawa, ang Diyos po ay nandyan na laging nakatingin sa atin at nakaantabay siya kung tayo po ay laging lalapit, laging dudulog at mananalangin sa Kanya. Hindi na po basihan yung ating inaaniban na sekta. Kung ikaw po ay mayroong personal na relasyon sa Panginoon,
makikita po yan ng Panginoon. Yung nilalaman ng puso natin, yung nilalaman ng isipin natin, siya po lang ang nakakalam nito. At kung tayo po ay susunod sa Kanya, nasabi nga po yun sa salita ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verse 5, sabi doon, sabi doon, kaya huwag ka magtiwala buong puso't lubusan, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. At sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mong sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung mga isang benefits na pinagkakaloob o pinahinahayag ng Panginoon at pinararating sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sa araw-araw na ginagawa natin sa buhay natin, hindi natin alam na ang Panginoon ay laging nakandyan, lagi nakatingin at nakantabi sa atin. Hinihintay niya lang po tayo mga kababayan, na tayo lumapit, na tayo ay sumunod sa Kanya. Dahil ang buhay po natin pa ay temporary lamang. Meron po tayong destination na pupuntahan. Yan po yung karamihan ang hindi alam ng karamihan na hindi pa nakakaunawa sa salita ng Diyos. Wala po akong tinutukoy, kundi ang akin po lamang ay isinishare ko lang po yung akin pong naranasan sa Panginoon. Although hindi man ako sapat sa mga bagay, sa material bagay dito, pero isa lang po masasabi ko, kapag ikaw sumunod sa Panginoon, yung blessing po na yan ay darating na lamang na hindi mo inaasahan sa iyong buhay, mga kababayan. Yung ginagawa natin sa araw-araw, yung paghahanap buhay natin, meron man tayong negosyo, meron tayong magandang trabaho, pero kapag wala ang Panginoon sa buhay mo, walang halaga yan mga kababayan. Mas importante ang Panginoon sa buhay natin. Masabi doon sa kanyang salita, mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit at hindi dito sa mundong ito. Ang lahat ng material na bagay dito sa mundong ito, mga kababayan, walang halaga at lilipas lamang ito. Palimutin lang natin sa ating mga buhay. Kapag tayo po sumunod sa Panginoon, hindi natin naasahan yung blessing at pagpapala ng Panginoon, ito'y daragdag na lang natin. Masaya na po tayo mga kabayan kung ano man meron tayo sa buhay natin. Simpleng buhay o magandang buhay, yung blessing na lang po yun mga kababayan. Maraming salamat sa inyo mga kababayan sa inyong pakikinig. At nawa ay loobin ng Diyos na kayo ingatan sa araw-araw ng inyong mga ginagawa at ang inyong negosyo ay nawa yung pagpalain ng Panginoon at tayo po ay laging manalangin at sumunod sa ating Panginoon. Isang mapagpalang hapon sa inyo mga kababayan at hindi po ito isang content